sa bagyo na kinakaharap ng bansa. Amen? Yan yung mga tao na kung saan pinagtagumpay ng Panginoon this week. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon sa buhay na matapansa. Tunay na nakilang ka, Panginoon. Pagkita, magpapasalamat kami, Panginoon. Na pupurihin ka namin at magsasalamahan sa lahat ng mga gagawin mo sa umagang ito. Salamat. Hallelujah. May ibang tumingin ka, kumuha ka ng tatlong tao. Ito, sabi mo siya, sabihin mo sa kanya, good morning. Good morning and God bless you, kapatid. And another 3, sabihin mo sa kanya, masaya ako na makakasama kitang sasamba sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pamilya ito. Amen. Sama-sama po tayo mag-protection ng Panginoon. Tumulog po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mabuti, Diyos na napakabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kagalakan, salamat sa kasiyahan, Panginoon, na sa oras na ito, ipinadama mo na sa bawat isa sa amin. Salamat dahil ikaw ang Diyos ng kagalakan, Diyos ng kasiyahan sa aming mga buhay. Ano man ang aming nararanasan sa mundong ito, Panginoon, salamat dahil nakilala ka po namin sa aming mga buhay. Hindi mo kami binibitawan, Panginoon, sa kabila ng mga sitwasyon na ito. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat din, Panginoon, sa araw na ito. Dahil ang mga kapatid po namin na hindi na po namin nakakasama. Panginoon, salamat sa kanilang mga buhay. At sa oras na ito, Panginoon, hindi naging alintana ang kinakaharap po namin bagyo sa bansang ito. Dahil sila, Panginoon, narito, Panginoon, upang ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa sama-sama po namin, mga magkakapatid, Panginoon, na ikaw ang siya namin purihin sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami dumudulog sa iyong harapan. Abutin niyo nga po kami, Panginoon, ng iyong mapagpatawad, Panginoon, na puso sa umagang ito. Ano man pong karumihan, ano man pong mga pagkukulang, ano man pong mga kasalanan, Panginoon, na nasumpungan mo sa aming puso sa umagang ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, upang sa umaga na ito, Panginoon, ay maging malaya po kami. Maging malaya po kami magsamba sa iyo. Maging malaya po kami magpuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa napakalanging dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Nagkakasala mo po kami, Panginoon, pero nandyan ka palagi sa amin upang kami ay patawarin sa lahat ng mga ito. Salamat sa iyo, aming Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang ito ay aming handugan ng aming papuri at ang aming pagsamba, ng aming pag-indak, Panginoon, ng aming pagpapalakpak, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming purihin sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. At galing po, Panginoon, sa oras na ito, sa magbabahagi, Panginoon, ay ang mga salita ay iyong lingkod sa umagang ito, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng higit na karunungan sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salita niyo sa umagang ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, buksan niyo na po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, upang nakabukas po kami sa umagang ito sa iyong mga salita. Ang mga salita na ito, Panginoon, ay patuloy na magbibigay ng kalakasan ng aming mga buhay spiritual. Ano man po, Panginoon, ang mga sitwasyon namin naranasin sa mundong ito, Panginoon, ang mga salita mo ito ay aming panangga sa lahat ng ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa umagang ito ang iyong lingkod.
Itago niyo po siya sa iyong likuran. Ikaw lamang, Panginoon, ang mamutawi, Panginoon, sa kanya mga labi sa umagang ito. Nakikita mo po ang kalagayan niya sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa kanya ng kalakasan. Kalakasang espiritual, kalakasang physical, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Dahil meron kaming Diyos na dakila sa aming mga buhay. Pagharian mo ang aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang mga hadlang sa aming mga buhay sa umagang ito sa pangalan mo, Jesus. Magtatagumpay, Panginoon, na iyong gawain sa umagang ito. Nakasama po namin ang aming Diyos na buhay sa umagang ito. Salamat, salamat sa iyo, Diyos. Wala po kaming humpay na magpapasalamat sa iyo dahil mayroon kaming kalayaan sa bawat oras, sa bawat araw ng aming mga buhay. Kami po ay nakakapagpuri, kami ay nakakapagpasalamat sa aming Diyos na dakila, dakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, inangkin na po namin ang katagumpayan na ito, na ikaw, Panginoon, ang aming magpapurihan sa umagang ito. Salamat, salamat sa iyo, Diyos. Ito po ang aming sabot panalangin sa tanging makapangyarihan ng iyong pangalan sa oras na ito. In Jesus' name, amen. Sabi po sa aklat ng Awit 47 verses 6 to 8, purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitan papurihan ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. So, yung Panginoon, napakabuti niya po, no? Amen? Dahil, ano man yung mapagdaanan natin, mananatiling tapat siya sa atin. And yung maging tugon natin ngayon sa umagang ito is tunay na pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Sabi sa awitin, sing, sing, sing. Buong puso ang umawit, ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Pagsamba, pag-aawitan kung saan puno-puno ng pagmamahal natin sa Panginoon. Sama-sama po tayo umawit. We will sing, 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 and the music in the heavens. We will sing, sing, sing. Praise God.
faithful. We draw near to see Jesus. Whoa, Jesus be with me. God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Whoa, Jesus be
Amen. Sabi nga, sa kapila ng mga pagsubok at mga banta ng kalamidad, yan, tayo po ay naririto pa rin at tayo po ay matatagumpay. Amen po ba? Sabi nga kanina tayo, yung mga dinala rito ng Lord sa ngayong umaga na ito, sabi nga kanina, ating worship leader, tayo po yung mga nagtagumpay. Hindi po tayo yung mga bigo o hindi po tayo yung mga natakot sa mga pamparating na sakuna. Amen po ba? Kaya naman po, sabi nga, yung tema po natin ngayong buwan po ng November, yan, victorious living. Yung ating pong mga katagumpayan, yung ating pong mga tagumpay sa buhay. Yan, sa ating yan po yung ating pong tatalakayin ngayon pong buwan po na ito ng November. Yan, November 1 na po ngayon. Yan. At sabi nga ay sa panahon nga po ng mga ganitong pagsubok, yan, makikita po natin doon sa mensahe po natin mamaya na kung ano po yung mga sikreto ng mga matatagumpay na pamumuhay. Gusto po ba natin malaman yun, yung mga sikreto ng ating pong paano po tayo mamumuhay ng matagumpay sa mga, lalo na nga po sa mga panahon po na ito. Amen po ba? Yan, excited na rin po ako na ma-share yung salita po ng Panginoon sa umaga po na ito. Kaya po, bago po tayo simula o simulan po natin yung ating pong pagmumensahe, nais ko na tayo po ay mag-uul muna po ng panalangin para po sa ating pong bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen po ba tayo sa paparating na bagyo? Ang sa aking mga pagkakaalam, yung araw po na ito yata darating. Yan, dalawang bagyo po yan na super typhoon. Kunya po nasa signal number 3 o number 4 po tayo ng ating pong bansang Pilipinas. Kaya po, sama-sama po tayo na manalangin. Panalangin po muna natin yung ating pong bansang Pilipinas para po sa kalamidad po na ito na darating na nawa. Panalangin po natin na iiwas po yung bagyo dito po sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang po dito sa ating pong lugar, hindi sa ibang lugar na gaya po ng Bicol region yan at sila na po ay nakakaranas na po ng matinding ulan at lakas po ng hangin. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin ng Panginoon. Po tayo po lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kunin nga po Panginoon, kami po titiwala sa iyo ng buong puso. Kami po yung aming pong pananampalataya na ikaw po ang may control ng lahat ng mga nangyayari sa aming pong sanlibutan po Panginoon. Kaya naman po Panginoon Lord, sa umaga po na ito, kami po na yung mga anak, isama-sama po Panginoon na dumudulog sa iyo. Ngayong oras na ito po Panginoon, upang yung paparating pong bagyo na Rolly at yung kanya po kasunod po Panginoon. Lord, dalangin po namin na release mo Lord sa aming pong bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Kami po ay nagtitideklara ng katagumpayan po Panginoon na hindi mo po Panginoon na ipaparanas sa aming po Panginoon sa aming bansa yung malakas na bagyo po na ito. Release mo po ito po Panginoon sa mga nangangailangan po ng hangin, nangangailangan po ng ulan, ng tubig po Panginoon sa mga lugar. Doon po siya dalihin po Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay patuloy na nagdideklara ng katagumpayan po Panginoon sa lahat ng aming pinapanalangin ito po Panginoon. Kaya naman po Panginoon, sa iyo po kami nagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon na ikaw po ang siya mag-iingat sa aming pong bansang Pilipinas po Panginoon. Ingatan mo yung bawat isa po sa amin. Kapag meron sa ibang lugar na nakakaranas na rin po ng pag-ulan, ng paghangin, ng lalakas na hangin, Lord, ingatan mo po sila, yung mga kapatid po namin doon. Ingatan mo po sila, Panginoon, at ilagay po, Panginoon, sa maayos na kalagayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala na patuloy mong iingatan, patuloy mong isasamba po, Panginoon, yung aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.
Tuloy-tuloy po naman. Una po tayo at umpisahan po natin yung ating pong mensahe sa umaga na ito. Pinagmamagatan ko po itong matagumpay na buhay. Yan. Ang ating pong teksto o yung ating pong mga salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga po na ito ay hamon po sa Exodus chapter 14 verse 1 to 14. Yan, 14 verses po yan. Yan, basahin po natin ng sagot-sagutan ako po sa una, kayo po sa pangalawa, sa 14 po, sabay-sabay po tayo. Yan, sinabi ni Yahweh kay Moises, Pabalikin mo ang mga Israelita at laro mo sila pagkakuhin sa tapat ng Panginoon at ng Baal-Zephon sa pagitan ng Migdol at ng Lagar. akalain ng mga panahon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi niyo malaman ang lalabasan. Pagmamagasin ko ang matawad at habulin niya kayo, ngunit papakita ko sa kanya sa mga natawan ang aking kapangyarihan. Sa gayon nalalaman ng mga Egipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita at sinabi sa kanila. Nang makarating sa panahon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Pinanalala ko ang kanyang mga karwahing pandigma at kanyang mga kawan. Ang dala niya ay anim na raang pangunahing karwahing pandigma. Kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Naglagas Yahweh ang Paraon at tinawag nito ang mga Israelita na may buong pagtitiwala ng kalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon, sakay ang kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Hahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nila na dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya naman sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba para tayo umalis? Sinabi namin sa iyo na ganito ang aming sasabihin. Sinabi na namin sa iyo na huwag man kami pakialaman at pabayaan na lamang kami manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilan. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lamang ninyo kung paano kayo liligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Sabay-sabay po tayo, verse 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, umanakad lamang kayo. Amen. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang pong mga banal na salita. Tayo pong may manalangin. Ang maraming Diyos, tunay nga po Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga salita na ito na amin pong nabasa. Patuloy Lord, napuksan mo yung aming mga puso, aming pong mga isipan, at nawa po Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po sa amin ng kaunawaan, karunungan po Panginoon sa iyong mga banal na salita na ito na aming pong pag-aaralan sa umaga na ito. Tunay nga po Panginoon, gamitin mo lamang yung bawat isa po sa amin, maging iyong mga lingkod na magbabahagi po Panginoon at ikaw po ang siyang makita sa aking pong banal na harapan. Tunay nga po Panginoon, sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala na yung aming po mga pag-aaral na ito, aming po mga pakikinig na ito po Panginoon na yung mga banal na salita ay patuloy na magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga espiritual na buhay. Salamat po. Ito po yung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sarap po na yung sinasabi po doon sa verse 8, di po ba, pinagmatigas ni Yahweh ang mga paraon at hinabol nito ang mga Israelita na naluoy buong pagtitiwalang naglalakbay. Yan, sabi nga, sa kanila pong ginawang paglalakbay, sila po ay ialis doon po sa bansang Ehipto.
na talagang andun po yung mga pagtitiwala po ng mga Israelita sa kanila nga po paglalakbay sa disyerto hanggang sa sila nga po kaya maipit na po doon sa dagat na talagang andyan sa likuran nila yung mga mahabol sa kanila, yung mga paraon. Pagkatapos saan sila dadaan hanggang sa nagkaroon na sinisi na naman si Moises, di po ba, na bakit pag sila inalis pa doon sa Egypto. Ayan, di ba, sinabi pa nga, dito mo pa kami ililibing sa lugar na ito. Ayan, so sabi nga doon, alam sinabi po doon sa verse 14, di po ba napakaganda na ipagtatanggol kayo ni Yahweh kung manatag lamang kayo. Diba, kung sa mga panahon po ngayon, di ba, alma lang, bagyo lang yan. Sabi nga, yung ating pong Panginoon ay mas may makapangyarihan, di po ba? Ang ultimo hangin, ultimo mga malalakas na alon ay talagang kanya pong napapatigil, sumusunod po sa kanya. Amen po ba? Kaya nga po, sabi nga dyan, kung manatag lang po tayo, huwag po tayo basta-basta panghinaan ng loob. Kahapon nga, sabi ng mga tauhan po namin habang kami po ay naghihintay ng huling batch ng mixer, yan. Dahil ang tagal-tagal nang dumating, na ando kami lahat na nag-uupukan doon, sabi niya, ang dami nilang reklamo, na sabi nga, ang tagal-tagal naman yan itong huling dating na ito, tuwing huling dating na lang nung huling batch ng concrete mix na yan, ay laging matagal, halos naghihintay kami ng mahigit isang oras bago siya dumating, kasi nanggagaling pa nga po siya ng abukay, yan. Dahil sinasabi nila, kasi sabi sa kanila ni tatay, mayari ang maaga yung maagang uwi. Yan. Kami nga, at sila po, yung mga tauhan po namin, nag-aalala po sila na ay paparating nga daw po bagyo, magtatali pa nga daw po sila ng mga bubungan nila. Yan, marami pa silang gagawin, meron pa silang yung mga kulungan ng kanila po mga manok, ay ilalagay pa nila sa safety. Yan. Ay sabihin, sabi ko nga sa kanila, huwag kayong mag-alala. Nakita nyo ako, ganda-ganda ka ako ng panahon. Sabi ko gano'n. Sa halip na isipin nyo ako yung kung ano yung gagawin ninyo doon sa mga bahay ninyo. Bakit kaya ako hindi tayo mag-pray? Kaya ako mag-pray kayo, pagdating nyo sa bahay, mag-pray ka ako kayo. Kaya sabi ko sa kanila, sige mag-pray kayo. Total, ang ganda ng pwesto namin kasi yung kalsada siya, yung forma na ganyan, magkapila, mayroong forma. Halos ando kami lahat na nakaupo. Yung sama-sama kami doon na sampo kami. Dahil si tatay nasa home base. Dahil hindi makalakad. Kaya sabi ko, wala na akong mas mainam gawin kung hindi yung tayo po ay manalangin. Sabi ko yan sa kanila, tayo po ay manalangin. Yung pa ako, hindi ka uubos ng maraming oras. Kaysa doon sa ando ka lang ako sa isang lugar, andito lang tayo sa isang lugar, sama-sama tayong nananalangin. Yan. Bagamat, sabi ko sa lang, maraming tao na nananalangin, lalo mga ako, yung mga Kristiyano, maraming nananalangin patungkol dyan sa paparating na malakas na pagbibayan. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayong masyadong mag-isip ng ano-ano. Mapipressure lang ako kayo o mawawala yung focus ninyo sa trabaho. Kaya, ang gawin ka natin, mag-pray tayo. Yun, nag-pray po kami. Talagang ako nilakasan ko yung prayer ng talagang naririnig nila kasi natahimik lang. Yan, talagang nag-pray kami ganyan, pinangunahan ko sila. Yun. Sabi ng isa, oo nga, bakit nga kasi mani pa kayo yung lalaban, luluhod kami kasi doon sa isang sulok. Gano'n. Ngayon, nag-pray kami sama-sama, kaya sabi ko sa mga, pagdating din nyo kayo sa bahay ninyo, gusto maganda ka, sama-sama kayong buong pamilya, manalangin kayo, panalangin nga ako natin. Yan, yung ganyan, yung bagyo, na iiwas ng Panginoon, dahil siya naman po talaga kami may control niya ng lahat na yan. Kaya yun, in-encourage ko doon sa mga tauhan po namin na lagi pong manalangin, huwag silang masisiraan ng loob o huwag silang magpapanik na kapag po meron po mga ganyang disaster na umarating po sa ating bansa. Sabi nga sa ating nabasa, di po ba, kung manatag lang po tayo.
Yan, panatag lang, kalma lang. Yan. Yan nga po, sabi nga, marami rin po sa mga anak ng Diyos. Yan, dahil yung pamagat po nga natin, ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay yung matagumpay na buhay. Dahil yun po yung theme ng ating pong Thanksgiving anniversary sa susunod na linggo. Yan, second Sunday po, victorious living. Yan po yung ating pong theme po ngayon, ang matagumpay na buhay, ating pong mga pamumuhay. Yan. Sabi nga, sa marami pa rin po ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano, yung mga nakakaranas pa rin po ng pagkabigo. Ito ba? Hindi pa rin po sila, bagamat Kristiyano, hindi po sila nakakaranas, hindi pa rin sila satisfied sa kanila pong buhay na nararanasan. Yung ano ba yung buhay na matagumpay, na matatawag mong matagumpay na buhay o na pamumuhay. Diba? Yung ikaw ay laging nagtatagumpay, o laging mong napaglalabanan yung mga tukso na dumarating sa buhay, di ba? Napakalaking katagumpayan po yun. At lalo nga po na kapag tayo po, yung buhay po natin ay sabi nga ay kasiya-siya. Di po ba? Napakalaking tagumpay po yun na ating po mga naranasan. Bagamat meron nga po na iba mga Kristiyano o mananampalataya, hindi po sila kontento doon sa kanila pong buhay na nararanasan. Ito yung mga hindi po sila ganoon siya yung kanila pong buhay na nararanasan. Ayan, bakit po kaya? Dahil nga po siguro doon sa mga pagsubok o sa mga tuksa, umahad lang po doon para maranasan po natin yung buhay na matagumpay. At hindi pa rin po nila nararanasan yung mapayapang buhay. Di po ba? Sino po baga dito na mga Kristiyano ay talagang yung buhay laging gulong-gulo. Wala pong kapayapaan. Diba? Sa Panginoon. Ayan. Kung ikaw po ay laging nasa Panginoon, at sabi nga yung kapayapaan ng yung buhay ay lagi mo itong mararanasan. Lagi mo itong masusumpungan sa ating pong Panginoong Yesus. Amen po ba rin? Ayan. Sabi nga, marami pa rin pong mga Kristiyano. Yan, bagamat umaapaw na yung blessing o yung mga pagpapala, ay hindi pa rin kontento, di po ba? Hindi pa rin talaga sapat o kung saan nagkukulang pa rin. Bagamat kung makikita mo talagang nag-uumapaw na yung kanya pong mga blessings. Yan. Meron din naman po na wala pong kalayaan yung kanila pong buhay. Bagamat siya po ay isang mananampalataya, yan, yung matagumpay na buhay ay halos hindi niya pa rin po maranasan. Yan, meron po akong i-share sa inyo na tatlong katanungan sa ating pong matagumpay na buhay. Yan, meron po tatlong katanungan po yan na matagumpay na buhay. Ano daw po ba yung kahulugan ng buhay na matagumpay? Yan. Yan, gaya nga po, yung ilan po mga nabanggit po natin na yan, di po ba? Na kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw po ay talagang mayroong kapayapaan o may kasiyahan ka sa buhay o marami kang mga nararanasan sa mga pagpapala. Yan, sabi nga, masasabi po natin na yan po ay isang matagumpay na pamumuhay po natin po nararanasan. Subalit, marami pa po na nasasabi po sa banal na kasulatan na maaari po nating mabanggit o yung mga mababasa po doon sa ating po banal na kasulatan. Yan. Sabi nga, isalang-alang po natin yung mga sumusunod po na ito. Diba? Hindi daw po ito isang buhay na saan imposibleng magkasala. Diba? Kasi nga po, ano man po, sabi nga maging sa ating pong mga nakikita, sa ating pong mga naisip, sa ating pong mga nagagawa, di ba? Dahil nga po, tayo po ay naririto pa sa mundo ibabaw, nasa sanlibutan po tayo, marami pa rin po talaga na mga tukso o mga ma-encounter natin ng mga pagsubok upang tayo po ay madala ng mga tukso po na ito, di po ba?
Yan, hindi ganda po ito sa buhay na imposible dito daw po tayo na magkasala. Ngunit isang buhay na kung saan ay posible tayo na ang tagumpay laban sa mga kasalanan, di po ba? Dahil nga po, tayo nga po ay narito pa sa mundong ibabaw. Yan. Sabi nga sa simpleng pagkain lang po, di po ba? Sabi nga, mag-dieta ako. Yan, ay sukat ba naman kung nanay o yung tatay tukso, di po ba? Mag-dieta na nga yung anak, nagluto pa ng paboritong ulam. Yan, di po ba? Nasira, tukso, talaga po si tatay. Ang ganyan. Mag-dieta na nga yung anak. Narinig kasi na mag-dieta raw yung anak. Sige nga, tingnan ko kung mag-dieta ka nga. Pinagluto ng paboritong ulam. Naamoy pa lang. Wow, sarap ng ulam. Nasira. Talaga sabi nga, dahil nandito pa lang po tayo sa mundong ibabaw, talaga nga napakarami po ng tukso. Yan, na atin pong mararanasan. Balit sabi nga, dapat po natin mapagtagumpayan po yung mga tukso po na yan para po makamit po natin yung tagumpay po natin sa buhay. Sabi nga, ito daw po ay hindi ang normal na buhay, o isang buhay na masisiyahan po tayo o yung mga ilan sa mga anak ng ating po Panginoon. Sabi nga, ngunit ito ang kanyang pinagkakaloob sa bawat Kristiyano. Yan, yung tayo po ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan, patuloy na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi daw po ito isang buhay na kung saan walang tukso. Di ba? Dahil nga po, nandito po tayo sa mundong ibabaw. Kaya marami pang tukso na nakapaligid po sa bawat nalagaan po dito po sa mundo. Hindi po tayo makakaranas ng tukso, mga pagsubok, o pagkakasala kapag tayo po ay nasa langit. Amen po ba? Yan, kaya nga po, sabi nga, habang tayo po ay narito, yan, hindi po tayo makakaiwas sa mga tukso. Ngunit isang buhay kung saan nadaig ang tukso. Yan, tignan po natin. Sabi nga, maging yung ating pong Panginoong Hesus ay siya po ay tinukso rin nung siya po ay narito sa ibabaw po ng lupa. Yan, ano po yung sinasabi sa Hebreo chapter 4 verse 15. Yan, di ba? Sabi po, ang ating pinakapunong pari ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan pa hindi siya nagkasala. Amen po ba? Ayun yan, dahil po ating pong Panginoon, siya po ay Diyos, di po ba? Di po gaya po natin ng mga tao, sabi nga, hindi po tayo perfecto, kaya nga po, kumisan, maliit na bagay lang, natutukso po tayo, di po ba? Kaya nga po, sabi nga, paglabanan po natin, mamaya po makikita po natin kung ano po yung sekreto kung paano po natin mapaglalabanan po yung tukso o yung mga kasalanan. Kaya nga po dyan, hindi po ito isang buhay na panlabas na tagumpay po lamang. Ngunit isang buhay na panloob at panglabas na tagumpay. Dapat po, hindi po nakikita sa atin po na yung masasabing ikaw ay tagumpay doon sa panlabas ngunit sa iyong panloob ay ikaw po ay bigo. Sabi nga, ito po ay dapat makita po na maging sa panlabas o sa panloob ay makikita po na tayo po ay tagumpay. Yan. At ito rin po ay hindi isang ganap na lumalagong buhay kung saan ang karagdagang dami ng biyaya sa dami po ng biyaya na atin pong tinatangkilik. Kaya nga po, sabi nga ay yung mga ibang Kristiyano, at sabi nga na talagang puno-puno na sila ng blessing, kung siya parang makakita mo na parang hindi siya tagumpay doon sa kanya pong buhay, lalo na nga po sa kanya pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Yan po yung mga kahulugan ng buhay, ng isang buhay na matagumpay. At pangalawa po, sabi nga ay, yan po yung pangalawang tanong. Posible ba ang buhay? Yan, posible ba yung ganyang buhay na naranasan po natin na tayo po ay laging pinutukso?
Posible ba na tayo po ay mapagtatagumpayan po natin yung mga tukso? O tayo po yung makikita po sa atin, hindi lang panlabas, kundi maging sa atin pong panloob o sa ating pong buhay spiritual ay makikita po na tayo po ay tagumpay, di po ba? Posible po ba yan? Yan, ano po siya sabi niya sa Roma 6 verse 14? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen? At sabi nga ay tayo po ay namumuhay na po doon sa kagandahang loob na ibinibigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Kalooban ba ng Diyos na mabuhay tayo ng matagumpay? Yan. Magagawa ba niya na ang paglalaan para sa bawat isa po sa atin ng kanyang anak upang maging matagumpay ang buhay po natin? Amen po ba? Diba, sabi nga, para po tayo maging matagumpay, na talagang sabi nga, tayo po ay iniligtas ng ating pong Panginoon Diyos. Binigyan niya po yung kanya pong buntok na anak upang tayo po ay kanya pong tubusin sa ating pong mga kasalanan. Sabi nga po niya rin, sabi nga, hindi na po dapat tayo maghahari sa inyo ang kasalanan. Dahil tayo po ay namuhay na sa ilalim po ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nagkakasalamat tayo laban sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap at nasiyahan sa anumang mas magbaba sa Kanyang kalooban. Yan. Kung hindi ito kalooban, ito ay isang kasalanan laban sa Kanya na hanapin at asahan na mabuhay sa buhay na ito. Yan. Sabi nga, baliktarin natin yung tanong, kalooban ba ng Diyos na tayo, ang kanyang mga anak ay dapat mabuhay ng talunan? Hindi po, di ba? Dapat tayo po, ay, bilang isang mananampalataya, talagang dapat po tayo ay magkaroon ng mabuhay tayo ng matagumpay. Dahil po, ang Diyos ay sumasa atin. Yan. Ano po yung pangatlo? Yan, sinasabi po sa pangatlong tanong yan, ano daw po yung sekreto ng matagumpay na buhay? Yan, dito po tayo dadako. Yan, sabi nga, ano po yung sekreto ng matagumpay na buhay? Yan, una, letter A, ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pagsisikap ng tao. Yan. Hindi daw nakukuha sa pagsisikap ng tao. Paano kung magtatagumpay kung hindi mo magsisikap? Diba? Sabi nga, pupunta tayo sa pamumuhay na isang tagumpay kapag natutunan natin ang simpleng aralin ito. Ito ay ganap na imposible na ipamuhay ang buhay na ito sa ating sariling lakas. Tingnan niya po natin sinasabi po doon sa unang Samuel, chapter 2, verse 9. Sabi po, papatubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay sasadlak sa karimlan. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Yan. Kaya nga po, sabi nga, ang tagumpay ay hindi po natin makukuha sa pagsisikap ng tao, sa atin po nga sariling lakas. Yan po sinasabi po dyan sa unang Samuel chapter 2 verse 9. Sabi nga narito yung dahilan para sa lahat ng ating pagkabigo. Subukan nating makuha ang tagumpay laban sa kasalanan. Kaya nga po, sabi nga, lagi po nating labanan yung mga tukso sa gano'n na hindi po tayo magbulid doon sa ating pong hindi tayo makagawa ng mga kasalanan. Maging sa yung tagumpay po sa ating sarili at yung tagumpay nga po doon sa tukso o sa ating pong kalaban na si Satanas. Yan. Sabi nga, at nabigo tayo sa bawat oras. Yan, tandaan po natin, inilabas ng Diyos ang gawain ng tao sa bawat panahon ng kaligtasan. Hindi tayo
Hindi tayo laging hindi po natin na dapat po padala doon sa mga tukso. Yun nga po na sa mga para po tayo ay madala doon sa pagkakasala o sa parusa ng kasalanan sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. Ano po yung sinasabi po doon sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 10. Yan, di ba? Sinasabi niya, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating pong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At sinasabi sa 10, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol sa atin, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan daw po yung layunin pinili ng Diyos para sa ating noong pamanguna. Sabi nga, ito po yung ang kagandahang loob na ibinigay po sa atin ng ating po Panginoong Diyos. Kaya nga po, ano man po, yung ating po mga ginagawa, para po mga kabutihan, ating po mga ginagawa, hindi pa po sapat, kundi hindi po yun yung maging dahilan na para po tayo ay magpabuhay ng matagumpay. Kundi po ito ay talagang binibigay po o yung magandahang loob na binibigay po sa atin ng ating po Panginoong Diyos. Yan. At yung ano po yung letter B. Sabi nga, ang tagumpay ay ibinibigay. Ito po ay isang regalo. Ito po ay ibinibigay po sa bawat isa po sa atin. At tingnan po natin, sinasabi po doon sa unang Corinto 15, verse 57. Sabi po dyan, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, di po ba? Ang matagumpay na buhay Kristiyano ay regalo ng Diyos. Amen po ba? Yan. Ang matagumpay na buhay Kristiyano ay regalo ng Diyos. At ito po ay inaalok sa bawat isa po sa atin. At binibigay sa bawat isa na tumatanggap ng regalo po na ito. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na yung tagumpay ng ating pong buhay Kristiyano, ito po ay regalo na nanggagaling sa ating pong Panginoon? Yan. Tanggapin po natin, o ito po ay inaalok po sa bawat isa po sa atin, yung regalo po na ito. Yan, yung sinasabi nga po dyan sa unang Corinto 15:57. Sa katunayan nga po, ang matagumpay na buhay, inaalok niya sa lahat ng tao. Ibalit yung iba, talagang meron silang ayaw nila na yung ganung buhay. Mas kontento na sila doon sa kanilang kasalukuyang buhay. Yung sinasabi nga yung panglabas lamang, ngunit pagdating doon sa panloob, sila po ay hindi matagumpay. Ulit sa mas maganda nga po na makikita po sa atin, maging sa panloob o panlabas na ay makikita po sa atin na tayo po ay mayroong matagumpay na pamumuhay o mayroon po tayong matagumpay na buhay. Sabi nga, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at nagwagi at naging maluwalhati sa kanyang buhay at sa kamatayan sa kasalanan at kay Satanas. At ngayon, ang kanyang tagumpay na buhay ay inaalok sa bawat isa po sa atin bilang isang regalo na atin pong matatanggap upang ang kanyang matagumpay na buhay ay maaari po nating gayahin o kopyahin at mabuhay sa pamamagitan ng ating katawang pisikal. Diba? Mayroon lamang isang matagumpay na buhay at kapag natanggap mo yung ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba ron? Di po ba? Nung ikaw ay tinanggap mo yung Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, di po ba? Lahat ay talagang naging matagumpay ka. Bagamat sabi niya, mayroong tukso na pumapalingkod sa iyo dahil mayroong kang sinasampalataya ng Diyos o mayroong kang Kristo sa iyong puso. Sabi nga ay talagang
na pagtatagumpayan mo yung pagsubok na yun o yung tukso na umaali-aligid sa iyo. Di ba? Dahil alam mo bilang isang Kristiyano na ang Diyos na yung tinanggap ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po? Kaya nga po, sabi nga, yun po ay isang kapag nga po natanggap po natin yung ating pong Panginoong Yesus sa ating pong buhay. Ano po sinasabi sa John 1:12? Pakibasa nga po. Balit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan ng mga anak po. Yan, binigyan niya po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, di ba? Nung atin po siyang tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Yan, binigyan niya po tayo ng karapatan na tayo po ay maging anak ng Diyos. Natanggap na ba yung buhay na yon? Na ikaw ay anak ng Diyos? Yan, napagtanto mo na ba yon? Ngayon ay dapat mong hayaan na buhayin niya ang kanyang buhay sa iyo sa pamamagitan mo. Dapat naisa sa pamuhay po natin yung Panginoong Yesus sa buhay po natin. Sabi nga ay lakad pa lang natin o yung sa ugali pa lang natin makikita na namumuhay po sa atin yung ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tingnan din po natin sinasabi po dun sa Josue 6 verse 16. Basahin mo lang po. Josue 6 verse 16. Ang sinasabi ko, sa ikapitong libot, iniipan ng mga pari ang mga trumpeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ipinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ito po yung panahon na kanila pong kukubin yung Jericho na talagang sa pangunguna po ng Kaba ng Tipan, yan, 7 beses po nilang pinalilibutan yung lugar po ng Jericho upang ito po ay kanila pong magapit. Yan, at muli po nilang maitayo yung wall ng Jericho. Yan, kaya nga po, yung tagumpay ay patuloy po na ibinibigay po sa mga Israelita. Sabi nga, yung tagumpay laban sa Jericho ay hindi makamit sa pamamagitan ng pagsisikap o yung pagsusubikap. Ngunit sa pamamagitan ng simpleng pagtitiwala at yung pagsunod nga po sa ating po Panginoong Diyos, yan, ito po ay ating pong makakamit yung tagumpay kapag tayo po ay buong puso na nagtitiwala at sumusunod sa ating pong Panginoon. Yan. Pangatlo, ano po yung sinasabi sa letter C? Ang tagumpay ay makukuha sa pamamagitan ng isang pagpipilian. Yan, makukuha po natin yung tagumpay po ay atin pong makakamit sa pagkuha po sa pamamagitan ng pagpili o yung ating meron po tayong pagpipilian. Ano pa yung sinasabi dyan? Mas pipiliin mo ba yung mabuti o yung masama? Yan, sabi nga, napakahalaga na makita po natin ito hanggang nandito tayo sa mundong ito, maharap tayo sa isang pagpipilian. Tulad nga po mga pagharap ni Josue sa mga anak ng Israel. Ano sinasabi doon sa Josue 24 verse 15. Kaya sabi niya, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ninyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ito po yung pinili po ni Josue, di po ba? Nasabi nga, sinabi niya doon sa mga Israelita, yan kanino ba kayo maglilingkod? O ano ba kayo maglilingkod? O sino ba yung pipiliin? Yan. Mas maganda po yung pinili nga po ni Josue na
At isinama niya po yung kanya pong sambahayan na sila po ay maglilingkod, yung kanila pong pinili na sila po ay kay Yahweh lamang maglilingkod kasama po yung kanya pong buong sambahayan. Sabi nga po, yung pagbibilang ito ay nagsasangkot sa isang tiyak, may malay na kilos na kalooban. Yan, sa tuwing matutokso tayo magkasala, yan, kung nais natin maranasan ang tagumpay, dapat natin sadyain pumili upang kalugtan yung ating Panginoong Jesucristo. At makukuha po natin yung ating pong tagumpay. Sabi nga, sa mga pagsubok, di ba, sa mga tukso, alin ba'y pipiliin mo, ikaw ay magkakasala o ikaw ay makakaiwas, di ba? Sabi nga, mas maganda yung mapili mo yung ikaw ay makakaiwas dun sa tukso na iyong nararanasan o sa mga pagkakasala o yung mga kasalanan na dapat ba magawa ito o hindi, di ba? Kaya dapat sabi nga, para maranasan mo yung tagumpay sa buhay, yan, piliin mo yung nararapat o piliin mo na ikaw ay palaging nasa ating pong Panginoon. Sabi nga, makukuha mo yung tagumpay na iyan. At kung sino ang naghihintay na ibigay yung tagumpay sa atin, at sa oras na pipiliin natin siya, yan, matatanggap natin yung kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan, at pang-apat, yan, tagumpay ay pinapanatili ng isang pag-uugali. Yan, tagumpay daw po ay pinapanatili ng isang pag-uugali o isang karakter ng ating pong buhay. Yan, ang tagumpay ay tagumpay lamang. Sabi nga, siyempre, habang pinapanatili natin yung tagumpay, ano nga ba ang sekreto ng patuloy na pagtatagumpay sa buhay? Yan. May tagumpay, yan, simple lang yan. Siyempre, ikaw nagtagumpay, nakamit mo yan. Sabi nga, paano daw po natin mapapanatili? Yan, para po sa ating pong pag-uugali. Paano po natin mapapanatili po yung tagumpay na ating pong nararanasan sa ating pong mga buhay? Ano nga ba yun po yung sekreto po ito na patuloy po natin maranasan yung tagumpay sa buhay? Narito po ay yung sinasabi po sa talata po ng Hebreo chapter 12 verse 2. Yan, ano po yung sinasabi? Basahin po natin na sabay-sabay. Ready, go! Ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kapatang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen po? Sabi nga, para po mapanatili po natin yung ating pong tagumpay sa buhay. Yan, sabi nga, lagi po natin ituon yung ating pong paningin sa ating pong Panginoon Jesus. O lagi po natin ituon yung ating pong Panginoon sa ating pong Panginoon. Sabi nga, kapag ikaw po ay dumaranas ng mga pagsubok, yan, para bagang nadadalaan ng tukso, parang gusto mo nang maniwala na matutuwa yata malakas yung bagyong darating Yan, ikaw ay mag-uumpisa ng magpanik, di ba? Ituon mo yung mata mo, ituon mo yung mata mo, yung pag-iisip mo sa ating pong Panginoon, di ba? Isipin mo, hindi, mahina yung bagyo na yan. Mas malakas yung kapangyarihan ng Diyos na aking sinasampalatayanan. Amen? Di ba? Na sabi nga, kayang-kayang pigilan ng ating pong Panginoon yan, ng Diyos na aking pong pinanampalatayanan, di ba? Sabi nga ay, sabi nga, buong pagtitiwala o yung ating pong paningin ay patuloy po natin ituon sa ating pong Panginoong Diyos. Ano man pong problema, ano man pong mga pagsubok, ano man pong mga suliranin yan, lahat po yan ay mapagtatagumpayan po natin o makakamit po natin yung tagumpay kapag po itinuon po natin yung ating pong paningin sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Yan, kaya nga po, sa ating nga pong pagbubukas, yan, sabi nga, nakalagay po dyan. Yan, sabi nga, ngayon ay malalaman natin yung pagkakaroon ng tagumpay sa buhay. Yan, bilang mga anak ng Diyos, ay panatilihin natin nakatuon yung ating paningin sa ating pong Panginoong Diyos o kay Jesus. Yan.
upang makamit natin at mapagtagumpayan natin yung lahat ng tukso o yung mga pagsubok natin sa buhay. Amen po? Yan. Ituon lang po natin palagi. Huwag natin na ituon doon sa problema o huwag natin na ituon doon sa sitwasyon, kundi ituon po natin yung ating pong paningin sa ating pong Panginoon Diyos. Di po ba? Mas malaki yung ating pong Panginoon kaysa doon sa problema na ating pong nararanasan. Mas makapangyarihan yung ating pong Panginoon Diyos kaysa doon sa lakas ng bagyo na paparating po na yan. Mas may magagawa yung ating pong Panginoong Diyos kaysa sa nararanasan po ng buong mundo, di ba ba? Yung pandemic na ating pong nararanasan. Balit, sabi nga, unti-unti, yan, nararamdaman na po natin yung tagumpay, di ba ba? Na unti-unti, yan, padami na ng padami, yung nakakasama po natin sa ating pong mga ginagawang pananambahan. Dati, ilan-ilan lang yung mga tumutugtog, ilan-ilan lang yung mga nananambahan ng physically, na ganito, nagharapan. Sa susunod yan, hindi na 1 meter yung pagitan, medyo tigit-tigit na, di po ba? Mawawala na rin yung takip sa atin pong ilong at bibig. Tayo po ay makakahinga na ng maluwag. Ewan po ba? Yan, pagka naranasan po natin yan, isang tagumpay po yan sa buhay. Di po ba? Isang tagumpay po yan, isang answered prayer po natin yan. Na tayo po, malay mo, di po ba? Bigla na itong pagdating po ng bagyo na yun, isinama na yung COVID, di po ba? O di next week, marami na tayo, kasama na natin yung ating mga anak sa pananambahan at sama-sama na natin celebrate yung ating 19 years Thanksgiving anniversary. Ewan po ba? Sino po excited sa darating pong linggo? Yan, sabi nga, matagumpay na buhay. Yan, lagi po nating ipag-pray na magtagumpay o yung katagumpayan po sa buhay ay patuloy na ipag-aalo po sa atin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen po. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami po Panginoon sa mga tagumpay na pinagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin. Nawa, patuloy Lord na mapagtagumpayan po namin palagi yung tukso sa sanlibutan na ito po Panginoon na iniwan po sa atin ang ating pong Panginoon, yung ating pong pagtanggap ng banal na hapunan. Yan, ihanda po natin yung ating pong mga sarili, ihanda po natin gawin po natin special yung araw po na ito dahil muli naman po ay gugunitain po natin yung tipan na pinagpagkado po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Sige po, pwede na po natin ibahagi yung mga elemento na ating pong gagamitin. On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body, broken for you." And as you eat it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alali ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang ostyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon
at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na bubos sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagugas sa aming mga kasalanan upang kami ay maituring mong ang mga anak. Ihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pagsasalamat bilang isang haing buhay para sa ilululhati ng iyong dakilang pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong mahalian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po yung aming sakot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos magapunan, tumumpun din siya ng sarong at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aming dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sasarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin. Salamat sa iyo, Panginoon. Muli, bigyan mo kami ng pagkakataon ng paalalahanin po natin ang iyong dakilang pag-ibig na binibigay mo sa bawat isang sa amin. Muli nga po, Panginoon, salamat sa mga elemento na aming po tinanggap. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong presensya na patuloy po namin nararanasan. Maway lubusan kayong gawing banal ang ating pong Panginoon na siyang magbibigay ng kapayapaan at away panatilihin niya
walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Bigyan natin ng malakas na papurit palakpak si Lord. Hallelujah. Ngayon naman po yung panahon ng pag-umulan. Sabi nga may bagyo, pero tingnan mo kung ano binigay ni Lord sa atin. Diba? Sobrang sarap. Kasi ang lamig. Ngayon po ba? Yan isang pagpapalakpak para kay Lord. Hallelujah. Amen. Sino po excited na magkaloob na sa Panginoon? Sabi mo na amen. Amen. Yan po na nga po na kay sarap na sa mga oras na ito tayo magbabalik po ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. And sabi niya po, why do we give? Bakit nga po ba tayo nagbibigay? And aside from, sinabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7 na kapag nagbigay tayo kay Lord or kahit kanino man is dapat maluwag din po sa puso natin. Amen po ba? And sinabi din po sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all our crops. Ibig sabihin po 10%. 10% ng income mo, ang kinikita mo sa negosyo man yan, trabaho man yan, or kahit saan man yan, basta income mo yan, 10% po ang ibibigay natin kay Lord. Yeah. And sabi nga po, one of the way to honor the Lord is through giving, through our tithes nga po. Pero, yung nagkot po talaga ng attention ko kung bakit po tayo dapat nagbigay kay Lord. Kasi kung sinasabi sa 1 Chronicles 29 verse 12a and 14. Sabi po dito, sa verse 12, wealth and honor come from you. Sabi po sa verse 14, but who am I and who are my people that we should be able to give us generously as this? Take it po, everything comes from you, and we have given you only what comes from your head. Yan. Tunay na po that everything comes from the Lord. Ang lahat ng bagay ay nagbubula sa Panginoon. Amen po? Ang lahat ng bagay ay pagkukunay ng Panginoon. Yan. Amen? And lahat po tayo, yan, upad po tayo dumating sa mundong ito. Amen po ba? Walang kahit anumang suot or accessories sa katawan, di ba? And what we only had during that time is life. Iyak ng isang sanggol na wala pang malay sa mundo kung ano yung mangyayari sa kanya dito sa mundo. Diba? Wala siyang malay kung anong meron dito sa mundo nito. But just imagine, diba, kung nasaan na po tayo ngayon. Diba, kung paano pinoprovide, kung paano pinoprovide ni Lord yung pangailangan mo. Kung paano ka binilisan, kung paano ka nagkaroon ng kagamitan, kung paano ka nagkaroon ng bahay, ng sasakyan, ng trabaho, or ng negosyo, di ba? Just imagine how God is so generous to provide you kung ano man ang meron ka ngayon. Okay po? Yeah, just a short reminder kapatid, na lagi ko po ito sinasabi, iniisip, yan, para sa sarili ko, na lahat ng meron ka ngayon, is nagmula yan sa Panginoon. Amen po? And now is the time of giving. Kapatid, don't hold back. Huwag kang magdalawang isip na magkaloob sa Panginoon. Kundi dahil sa Kanya, wala ka niya. Amen? Sabi nga po sa John 3:16, kaya't gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya binigay niya ang Kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi makahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Kumbaga si Lord talaga yung unang nagbigay sa atin. Diba? Without Jesus, we don't have salvation. And without Jesus, we don't have blessings. Amen po? Kaya kapatid, huwag kang mag-hold back at magdalaw ka na sa Panginoon. Sige po, magbigay na tayo. Tugtog na kayo.
Ayan, kung bago sa lahat, tayo po'y tumayo. Sige po, pag-pray po natin kung ano man yung pinagkatiwala natin sa Panginoon sa mga oras po. Aming Diyos Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan Panginoon sa mga oras dito. Lord, salamat for a reminder to us, Lord, na ano man ang meron kami sa buhay namin ngayon, trabaho, pamilya, kasuotan, ano man yung accessories na meron kami, Lord. Lord, alam namin at nire-recognize namin na lahat ng bagay nito is nagmula po sa inyo. At sino ba kami, Lord, para mag-hold back na ipagkaloob sa iyo ulit yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, maraming salamat dahil pinili mo kami para ipagkatiwala sa amin yung mga bagay na ito, yung mga blessings na ito sa buhay po namin. Salamat po, Ama, at gamitin ko rin kami bilang instrumento para ibahagi, Panginoon, sa aming kapwa kung ano man yung mga pagpapala na pinagkatiwala po dito sa amin po. Maraming salamat po at higit sila pinag-pray namin, Lord God, dinadalangin namin yung mga nalikom namin sa mga oras na ito na magamit ito sa inyong bahay sa bahay, Panginoon. Ano man yung paggawain sa bahay ito, Lord, dalangin namin na ikaw ang siyang mauna, ikaw ang mag-usap sa bawat kapatid, sa bawat miyembro ng Great Command of Christian Church. Lord, thank you. Without you, we don't have blessings. Without you, we don't have salvation, Lord. At salamat po. Maraming salamat po, amin Ama. Maraming salamat po. We give you all the glory, honor, and praise in the mighty name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Ayan, dahil naman po tayo ngayon sa mga announcement. Ayan, prayer worship po this coming Wednesday, 6 p.m. dito po sa ating bahay sa bahay. Ayan, sama-sama po tayong manalangin. Ayan, sa mga makaka-attend po. Even po dun sa mga hindi po makaka-attend. Ayan, we are one in spirit po kaya. Ayan, prayer po. Ayan, attend po tayo lahat. Sabay-sabay po tayo manalangin. And yan naman po yung ating mga social media accounts po. Ayan, so may mga YouTube app. Ayan, search na lang po yung GCCCTV. Ayan, lalabas na po yun. Then kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ayan, subscribe na po and click the notification bell para ma-update po tayo sa mga ayan, bago pang pinapost na mga message po nila. And then may mga schedule po tayo. Ayan, sa every morning po, 8:15 a.m. po. And para po sa mga CBF, 10:30 a.m. And sa afternoon session po, 3 p.m. And din po sa mga merong Facebook account. Ayan, kung hindi pa po kayo member ng ating page po ng ating iglesia. Ayan, like po lang po natin. Ayan po, makikita po natin yung mga updates po sa ating church po. Ayan. Sa mga hindi po natin nakakasama na member po ng ating family or mga kilala po natin, ayan, share po natin sa kanila. Ayan po, meron po tayong Facebook, Instagram, ayan, YouTube, Podbean, and ayan po, meron po tayong sariling channel. Yun. Basta search na lang po lagi GCCCTV. Limayo. GCCC Limayo. Ito. Ayan. Para po sa mga bata, ito po yung mapapanood po nila sa gccc.online.church. Roaring Rescue. Ayan. Keep yourself safe. Ayan. Lagi po natin na-maintain yung safety ng mga health protocols po natin. Ayan. Lagi po tayong hugas ng kamay, mag-alcohol, mag-disinfect. And stay at home as much as possible. Wala po tayong, hindi naman po importante yung lakad natin yan. Hindi po tayo sa ating bahay. And yan po, sino po excited para sa darating na linggo? Amen! Ayan. Pero po sa kanina, tulad ng binanggit ni Pastor sa ating 19th Thanksgiving anniversary. Yan, namagatan po siyang victorious living na matatagpuan po sa 1 John 5 verses 4 to 5 po. Yan, sama-sama po tayong dumalo and magpindito pa po. And yun po para sa mga hindi pa po nakakapagbigay ng t-shirt katulad ko. Ayan, pero may dala na po ako ngayon.
Yan. Umabot pa po tayo hanggang ngayon, hanggang mamaya. Yan. Ang t-shirt po natin is yellow gold po. And para po sa tata, 65 pesos. Kanya-kanya pong bili. Yan. Batiin na po natin yung may mga birthday. Meron ba? Wala tayong mag-celebrate ng birthday. Next week siguro. So po mga kapatid, sa dagdag na announcement din po, yung ating po anniversary po sa susunod na linggo, yan, yung mga t-shirt po natin, yan, pwede na po natin siyang isuot sa ating po oras na parang kasi po, wala po tayong nagawan sa hapon. Kaya po yung t-shirt, pagputunan po natin siyang isuot sa umaga. Yan, at muna po doon, kanya-kanya po tayong baon. Yan, delegate na po ang mga APF, yung dapat mga baonin. Magkakaroon na po tayo ng isang saw-saw po dito pagkatapos po ng gawain. Pagkatapos po nun, umiyan na po tayo. Wala na po tayong program pa sa pagdating po mga hapon. Kaya po, yun po yung magiging program po natin sa susunod po na linggo. Yan. Excited na po tayo ron sa darating po linggo na ating po anniversary. Yan, diba? Nung nakaraang May, yan, hindi tayo makapag-celebrate sa ating mga iglesia. Yan, subalit, puli po yung Panginoon, yan, pahintulutan po yung mga religious organization na magkaroon na nga rin po ng ganito po mga pagtitipon. Yan, puli po yung Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Manalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat, may nga po Panginoon, kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo Panginoon sa ginawa mo pagsama sa bawat isa po sa amin. Wala po kanina po Panginoon sa amin po ginawang panagbahan. Lord, salamat sa iyo mga Holy Spirit na patuloy mong pinapatama po Panginoon sa aming pong kalagitnaan. Kaya sa mga oras na ito po Panginoon, salamat sa iyong presensya na patuloy mo kami sinasamahan po Panginoon. Kaya naman Panginoon, kami po nagpupuri at papasalamat sa iyo sa mga oras na ito. Kaya din po Panginoon, maraming salamat sa mga mensahe na pinarating sa bawat isa po sa amin. Nawa tutuloy mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, maging sandata po namin ito sa aming mga spiritual na buhay. At maraming salamat po Panginoon sa iyong ginagawang pag-iingat sa bawat isa po sa amin habang kami po ay narito sa iyong bahay-sambahan. Lord, salamat. Alam po namin na ikaw po siya patuloy na nag-iingat po sa bawat isa. Kaya din po Panginoon, patuloy Lord ay tinadalangin po namin sa iyo, mga kapatid po namin, Panginoon, na meron po mga karamdaman. Sa mga oras na ito po Panginoon, kami po kaya dumadalangin sa iyo, magpapalubag mo sila po Panginoon ng kagalingan sa mga karamdaman ang mga nararamdaman. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagtitiplara ng magagandang kalusugan sa mga kapatid po namin ito. Salamat po, salamat po sa amin po mga kapatid na nasa ibang dagat ng batibang bansa na kanila po pinaroroonan. Lord, dalangin po namin na patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang gabayan po Panginoon sa kanilang po mga ginagawa sa araw-araw, sa kanilang po mga pagtatrabaho po Panginoon. Patuloy na bigyan mo sila po Panginoon ng kalakasan ng kanilang po mga physical na pangangatawan, mga biyahe po papalang. Patuloy niyo rin po karanas sa mga kapatid po namin na ito. Salamat po Panginoon. At patuloy Lord na nagtitiklara po kami sa bawat kapatid po namin na ito na nasa iba't ibang bansa po Panginoon. Nagtitiklara po kami ng mga magagandang kalusugan sa mga
sila po, Panginoon, ng katagumpayan sa lahat ng kanila po mga ginagawa. Salamat po, mag-isa. Amin din po mga pastors na ginagamit mo sa lugar po na ito. Lord, na nasa lugar po ng Balanga, ay Pastor Dan, Pastor Ruin, magiging Pastor Jimmy po, Panginoon. Lord, ingatan mo silang palagi. Patuloy na kalakasan, ang alam po mga pisila ng mga tawad, mga biyeng po pamalat, patuloy po nilang maranasan, kasama po ng kanilang buong pamilya. Magiging Pastor Alex po, Panginoon, nagagalitin mo mga mensahero sa darating po linggo na aming pong pagdiriwang ng anniversary po, Panginoon, mahal pong pasasalamat. Lord, ngayon pa lang po, Panginoon, ay punuin mo na yung kanyang pong puso ng mensahe po, Panginoon, na nais mo parating sa iglesia na ito ng Great Commandment Christian Church. Patuloy Lord, pagkalooban siya ng karunungan palagi. Alakasan ang kanyang pong physical pangatawan. Mabiyayat pong pupala po, Panginoon, na nagtitularo po kami sa pastors po namin na ito na gagamitin mo sa darating linggo. Salamat po, magiging yung mensahe na kanya pong dadalhin po, Panginoon, ay patuloy Lord na ngayon pa lamang po, Panginoon, ay ipanawa mo na sa kanya po, Panginoon, maging sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, maging kasabihan po namin, Lord, yung mga mensahe po na amin po mapapakinggan sa darating po linggo. Ngayong lamang pa lamang po, Panginoon, ay akila po namin yung tagumpay na ibibigay mo sa iglesia mo na ito ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon. Bagay sa amin po nga pa, samantalang pag-iwahiwalay po, Panginoon. Lord, bagamat maulan po, Panginoon, alam po namin, biyaya po ito po, Panginoon, na binibigay mo sa bawat lugar ng aming po nga bansa po, Panginoon. Lord, ang ulan po na ito, na ito'y makakatulong po, Panginoon, para po pandiligan po, Panginoon, yung mga tigang na lupa at yung mga halaman po, Panginoon, ay patuloy na sumibol at bago magiging mga pananim ng aming po mga magsasaka po, Panginoon. Alam po namin yung ulan po na ito ay ito po isang biyaya, hindi po ito isang salot po, Panginoon. Kaya naman sinusuway po namin yung sobrang ulan po, Panginoon, yung malakas na hangin sa lugar na ito po, Panginoon, na aming po bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagdideklara ng mapayapa at maayos na panahon na aming po mararanasan sa mga susunod na araw ng Panginoon. Salamat po, mag-isa amin po pansamantalang pag-iwahiwalay, Lord. Ingatan mo yung bawat isa po sa amin. Ingatan mo po, Panginoon, yung mga uuwi po, Panginoon, sa kanilang tahanan ng ligtas. Ingatan mo po kami po, Panginoon, ng ligtas sa aming po mga tahanan. Nawagan po namin yung aming po mga mahal sa buhay, aming po mga anak, na andun po yung kasiyahan sa kanila po puso po, Panginoon. Salamat. Angkin po namin yung tagumpay po, Panginoon, na aming po mararanasan sa pagpapatuloy po ng araw po na ito. Kawain taglayin yung bawat isa, yung mga biyaya po papala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, sa pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Ama, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin mararanasan ngayon at magpakailanman. Amen.